Isang batang babae ang nagmadaling tumawag sa 911. Sabi niya na ang nanay niya ay nakatago sa ilalim ng sahig. Nanginig ang boses niya kaya dinala ng pulis ang MGA ito sa isang marangyang bahay kung saan ang makintab na kahoy na sahig ay nagtatago ng isang nakakatakot na sikreto. Nang ginamit ang baras para buksan ito, lumabas ang nakabaong katotohanan. Tahimik ang gabi sa loob ng Emergency Dispatch Center nang kumislap ang pulang ilaw sa console. May tumawag, 911. Ano po ang emergency? Sa sandaling iyon, ang ragged at nanginginig na hininga ng batang babae ang pumutol sa katahimikan. Nasa ilalim ng sahig ang nanay ko. Natuwa ang operator habang yumuko papalapit sa headset. Honey, sinabi mo ba na nasa ilalim ng sahig ang nanay mo? Isang nilamlam na iyak ang sumagot. Oo, nandyan siya, tinatawag niya ako. Tumayo ang operator, mabilis ang MGA daliri sa keyboard para sundan ang tawag. Alam mo, MGA bata minsan napapaniwala lang sila pero sobra ang takot sa boses mo. Sige anak, sabihin mo sa akin ang pangalan mo at kung nasaan ka ngayon. Bumulong ang maliit na babae ng isang address habang umiiyak. Ayos yan, sabi ng operator ng mahinahon. Tinatago ang pagmamadali sa boses. Nagsignal siya sa pinakamalapit na pulis, tulong ay paparating na. Ang tapang mo talaga na tumawag. Sa kabilang linya, mahigpit na niyakap ng babae ang isang kupas na teddy bear hanggang sa pumuti ang MGA daliri niya. Sa madilim ng kanyang kwarto, nilapit niya ang labi sa tenga ng manika at bumulong na para bang kaya nitong dalhin ang salita sa dilim sa ilalim ng kanyang MGA paa. Kaya mo yan, mommy. Bihira lang ang nakakaalam na bago ang malagim na tawag sa 911, may isang maliwanag at payapang araw, PA ilang buwan lang ang nakalipas. Mommy, pwede ba ulitin natin yung nakakatawang kanta? Masiglang tanong ni Ana mula sa likod ng upuan. Medyo tinatapik ng paa, ngumiti si Laura sa kalsada. Kung gagawin mo yung robot voice, natawa si Ana, pinipisil ang kanyang MGA daliri sa lalamunan. Beep poop! Kailangan mo ng ice cream. Ikaw at yung ice cream mo. Pinindot ni Laura ang turn signal. Pagkatapos maibigay natin yung MGA forms, ayos. Dumaan ang MGA headlights sa windshield mula sa kabilang lane. May isang madilim na sedan na dahan-dahang lumiko. Tapos umusad ulit ng medyo paliko-liko. Napatingin si Laura doon, tapos bumalik sa berdeng ilaw sa harap. Mommy, tanong ni Ana, naramdaman ang pagbabago sa balikat ng nanay niya. Ayos lang ba? Ayos lang, sagot ni Laura habang sinisiguro ang seatbelt. Click! Umugong ang makina ng sedan, tumunog ang busina. Hinawakan ni Laura ang manibela, lumiko sa kaliwa. Ang MGA gulong kumakapit sa aspalto, tapos biglang sumilaw at sumabog ang malakas na tunog ng bakal. May matalim na putok at bumagsak na kumikislap na MGA baso. Naputol ang iyak ni Ana nang bumalot ang airbags. Tahimik. Mommy! Ang bulong niya. May narinig siyang sirena sa malayo. Mahina ang pulso, tara na, sigaw ng paramedic. Ang mundo ni Ana ay puno ng kumikislap na ilaw at MGA estrangherong dami. Yakap niya ang kanyang teddy bear sa dibdib dahil walang nagsabi sa kanya na hindi siya pwedeng mag-alala. May humakbang at inilipat siya sa stretcher. Tapos binuhat siya nang tumutol siya. Gusto ko si mama, sabi niya na mahina pero matigas ang ulo. Aalagaan namin siya, pangako ng babae na naka-neon vest. Dumaan si Willing Laura, kailangan natin tulungan siyang makahinga. Hinga, ulit-ulit ni Ana na parang makakapagpagaling ng salita. Sa pinto ng ER, bumukas ang automatic glass na parang bibig. Sumakit ang amoy, dumaan ang ilaw sa kisame na parang MGA parisukat. Yumuko ang social worker para pantay ang tingin kay Ana Collins. Tumango si Ana, tinutunton ng mata ang gurney na umaalis. Mama ko yan, Laura. Hindi siya nawala. Narinig ko siyang sabi. Ako si Jen. Mahinang sabi ng babae, mananatili ako sa'yo. Dumating si David Turner nang sabay ng biglang pag-ulan. Walang tao sa upuan ng driver. May tumawag sa kanya mula sa ospital, gamit ang isang numero na di niya kilala, sinabi ang salitang aksidente at ang pangalan niya sa parehong hininga kasama ang sasakyan ng kumpanya.
Dali-dali siyang pumasok sa MGA pasilyo, basa ang balikat ng kanyang Amerikana, at diretso sa admissions desk. Naghahanap ako ng... Nagatubili siya, di niya alam ang MGA pangalan. May nangyaring banggaan na kinasasangkutan ng empleyado namin. Tumingin ang clerk pababa sa driver. Pasensya na. Huminga ng malalim si David, parang may kinuha siyang hangin mula sa kailaliman ng dibdib. Sumandal siya sa counter tapos pilit na sinabi, "Paano naman yung isa pang sasakyan, yung ina at anak na babae?" Sabi ng clerk, "Trauma intake, pakiusap maghintay kayo doon." Lumiko siya at nakita ang isang maliit na batang babae na mahigpit ang kapit sa luma niyang teddy bear. Ang MGA sapatos ay nakasabit sa sobrang taas ng upuan. Nakikipag-usap siya sa isang babae na nakakardigan ng ospital pero nakatuon ang MGA mata niya sa hallway, parang kaya niyang ilipat ang MGA pinto gamit ang kanyang titig. Lapit si David na medyo kinakabahan, walang dalang kahit ano sa kamay niya. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. "Ako si David. Nagtatrabaho ako sa kumpanya na..." Pakiramdam niya ay mali ang MGA, salitang lumalabas sa bibig niya. Sinubukan niyang ulitin, "Pasensya na." Tiningnan siya ng babae na parang wala siyang sinabi. Bumaba ang kamay ng social worker sa balikat ni Ana. "Naghihintay kami ng balita." Tumango si David pero parang wala siyang nagawa. Tiningnan niya ang telepono, nakita ang dos-dosenang mensahe tungkol sa PR at liability, pero wala ni isa ang bagay sa lugar na ito. Inilapag niya ang telepono. May lumabas na nurse na naka-scrubs, may mask na nakalagay sa ilalim ng baba, at ang buhok ay maayos na nakapinis. "Pamilya ni Laura Collins." "Yun kami," sabi ng social worker habang nakatayo. "Ito si Ana, ang anak niya." "Nandito ako hanggang makita namin ang susunod na kamag-anak," sabi ng nurse habang yumuko para kapantay ng MGA mata ni Ana. "Hi sweetheart, ako si Vanessa, ang nurse mo. Malakas ang mom mo, ginagawa namin ang lahat ng kaya namin." "Pwede ko ba siyang makita?" tanong ni Ana. "Hindi PA," mahinahong sabi ni Vanessa. "May MGA makina at maraming tao na tumutulong, baka nakakatakot." "Hindi ako natatakot," sagot ni Ana, at unang beses na nanginig ang boses niya. "Kailangan ko lang hawakan ang kamay niya." Napahina ang bibig ni Vanessa. Alam ko, tumayo siya at lumingon kay David. "Ikaw ba si David Turner?" tanong niya. "Oo, driver ko siya," sagot ni Vanessa habang tumingin siya sa chart na hawak niya sa dibdib. "Pasensya na, hindi siya nakaligtas," sabi niya. Nakatitig si David sa tiles ng sahig. Yumuko si Vanessa. "Ipaaalam namin sa iyo ang MGA updates." Bigla siyang nawala sa pintuan, iniwan ang amoy ng antiseptic na nakakalat sa hangin. Hinila ni Ana ang manggas ng social worker. Hindi siya tumanggi. "Hindi PA," sabi niya. "Ibig sabihin, oo mamaya." Ngumiti si Jen. "Oo mamaya." Umupo si David sa upuan sa harap nila at hindi niya pinagkatiwalaan ang boses niya. Ang oras ay dumaan, ang kape ay lumamig, sa sulok may telebisyon na nagpapalabas ng cooking show na walang nanonood. Bumalik si Vanessa, ngayon wala na ang chart. Tumayo ng mabilis si Ana, ang sapatos niya ay kumikiskis. "Pwede ba?" huminga si Vanessa. "Mahal, sinubukan namin ng todo ang puso ng nanay mo." Lunok niya, pumanaw siya. Dumilim ang paligid, parang kumot na bumalot sa MGA upuan, sa MGA lumang magasin, at sa humuhuming fluorescent. Tumingin si Ana sa kanan at kaliwa, saka umiling ng mabilis. Inabot ni Vanessa ang kamay niya. "Pasensya na, hindi." Nabiyak ang boses ni Ana, parang manipis na yelo. "Nagsisinungaling ka." Huminga siya ng mahina. Nakayuko si David, nakabuka ang MGA braso, pero parang walang magawa. "Dapat nandyan ka, sigurado ka ba?" Galit siya sa desperadong tunog ng boses niya. Mata ni Vanessa mabait pero parang sanay na sa ospital. "Nandito ako." Yumuko si Ana palayo, mahigpit na hinahawakan ng teddy bear hanggang tila naunat ang tahi sa mata nito. "Mali ka, hindi ka nakinig." Niyakap siya ng social worker nang hindi nagtanong dahil minsan hindi mo na kailangan. "Hawak kita! Hawak kita!" Dinukot ni David ang kanyang palad sa noo niya at ramdam niya ang matagal ng mabigat na katotohanan.
May isang tao na nagtatrabaho para sa kanya ang kumuha ng buhay, baka dalawa, PA. Ang bigat nito'y bumaluktot sa kanya. Hinawakan ni Vanessa ang manggas niya na parang panalangin. Makatutulong ka na sa kanya ngayon, ang bulong niya habang tumuturo kay Ana. Wala siyang ibang kasama. Tumingin si David sa dalaga, sa estrangherang ito na naputol ang buhay dahil sa isang bagay na may pangalan ng kumpanya niya. At luminaw sa isip niya kung ano ang pwede niyang gawin. Anuman ang kailangan niya, sabi niya ng matatag, gagawin kong sigurado na makukuha niya yon. 3 araw ang lumipas. Amoy liryo at lemon polish ang krematoryo. Sa harapan, may saradong kabaong na nakatakip ng puti. Tahimik na nakatayo si Vanessa sa likod, naka-dark na damit, badge na nakatago, kamay nakatiklop ng maayos. Si David naman ay nasa unahang hilera. Sapat ang layo para naroroon siya. Sapat din ang lapit para makapirma ng tseke. May tie clip na kumikinang parang mahina lang na paumanhin. Bakit nakasara? Tanong ni Ana. Nakikisipit ang MGA mata. Minsan, mas mabuting tandaan ng tao kung paano sila dati, bulong ng isang lalaki habang inaabot sa kanya ang tissue. Tandaan ko siya sa paghahawak ng kamay niya, sagot ni Ana. Walang emosyon. Mahal, dagdag PA niya. Bumulong si David habang yumuko. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala siya roon. Sabi ni Ana, wala siya. May MGA bulong na nakikiramay. Naku, ang lola at hindi maintindihan ng MGA bata ang kamatayan. Pero wala siyang narinig sa MGA iyon. Tumayo siya sa gitna ng panalangin at sinabi, hindi nawala ang nanay ko na may tiyak na nagpatahimik sa MGA matatanda. Lumapit si David para akayin siya pabalik sa upuan pero umatras siya. Hindi mo siya kilala, sabi niya, at hindi mo siya narinig. Sana nga, sagot ni David ng tapat. Paglabas, nakausap ni David ang abogado na nakausap naman ang hukom. Sino ang nagsabing MGA, salitang tulad ng pansamantalang pag-aalaga at pinakamabuting interes ng bata? Parang tubig na dumadaloy sa pinakamababang lugar, pinirmahan niya kung saan siya sinabihan. Umidlip si Jen, ang social worker, kay Ana muli sa pasilyo. Pwede kang manatili kay Ginoong Turner ngayong gabi, sabi niya ng mahinahon pero matatag. Sisiguraduhin naming ligtas at komportable ka. Pag-uusapan natin ulit bukas ng umaga. Gusto kong umuwi, bulong ni Ana. Wala tayong ganong bahay ngayon, sabi ni Jen. Pero gagawa tayo ng bagong ligtas na lugar hanggang maayos natin ang lahat. Pupuntahan kita diyan, promise ko. Tumingin si Ana sa makinang nasahig. Kung pupunta ako sa ibang lugar, malalaman ba ng nanay ko kung nasaan ako? Oo, sabi ni Jen, kasi sasabihin ko sa kanya, at dahil kakantiyaw ka sa kanya, siguro maririnig ka niya. Naniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Ana. Bigla namang lumambot ang MGA mata ni Jen. Oo, naniniwala ako. Miss mo siya ng buong puso mo. Iba yon, sabi ni Ana. Oo, tahimik na sagot ni Jen. Hindi ito bahay ni David. Ang bahay ni David ay parang nasa magazine at parang lobby ng hotel. May lumabas na overnight bag sa bagong kwarto ni Ana. May bumili nito nang nagmamadali. Nakaipit PA yung MGA tag sa zipper. May nakatiklop na pajama set sa kama, malambot at bago amoy tindahan. Kailangan mo PA ba ng iba? Tanong ni David mula sa pintuan. Maingat ang boses na parang baka siya'y mabali. Kailangan ko si Mama, sabi ni Ana nang hindi tumitingin. Nilunok niya ang nakalunok. Dumating si Vanessa pagdilimdala ang isang kaserol na nakatakip ng foil at isang sympathy card na may MGA bulaklak. Para lang sa unang ilang gabi, sabi niya na nakangiti. Propesyonal pero may malasakit. Mahirap kumain kapag nagdadalamhati. Pumikit siya sa MGA gilid ng dingding. Yung framed art, yung MGA linya ng bahay parang pinag-aaralan PA niya. Kung kailangan mo ng tulong sa MGA routine, bedtime, school, lunch, pwede ako... happy ako mag-check-in pagkatapos ng shift ko, sabi ni David. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Wala tayong nakakaalam. Malumanay na sabi ni Vanessa habang napuno ang MGA mata niya ng konting luha na swak lang. Lumuhod siya para maging kasing taas ni Ana. Hay ulit,
Tinitigan ni Ana yung casserole. Hindi ko gusto yung mushrooms. Natawa si Vanessa ng bahagya. Tandaan ko yan. Nagtatrabaho ka ba sa lahat ng lugar? Tinanong ni Ana si Vanessa. Medyo nakaliko ang ulo niya. Sinusubukang tumulong lang. Hinalikan ni Ana ng mahigpit ang teddy bear nang umalis si Vanessa. Nagtagal si David sa pintuan ng kwarto ni Ana. Pwede kong iwan ang ilaw na kabukas, sabi niya. O yung ilaw sa hallway o wala, bahala ka. Pabuksan mo yung pinto ng kaunti, sabi ni Ana, para marinig ko dito. Umangat lang siya ng bahagya. Tumango siya at iniwan itong nakabukas. Sa kadiliman, umandar ang bahay. May kalabog sa tubo. May hininga sa MGA vent. Nakahiga si Ana ng mahimbing at bumulong sa kisame. Kung naririnig mo ako, nandito ako. Naghintay siya ng sagot. Mula sa mundong dapat may sagot na dumarating sa kanto, nakaupo si David sa gilid ng kama niya at nakatitig sa framed mirror. Ang lalaking nasa loob nito ay parang estranghero. Tinawagan niya ang numerong matagal niyang iniiwasan. PR, walang pahayag, sabi niya. Gawin natin ang tama ng tahimik. Ano ang tama? Tanong ng boses. Tumingin siya sa bitak ng pinto, kung saan isang manipis na linya ng ilaw mula sa lampara ang pumutol sa dilim, nakikinig. Sisimulan ko, sabi niya. Nagsimula ang umaga sa serial na ayaw kainin ni Ana at eskwelahan na hindi niya kilala nang tumunog ang doorbell ng 7:00. Nakatayo si Vanessa sa baitang na may maliit na backpack at isang listahan. Pasensya na sa abala, sabi niya ng masigla. Akala ko baka makatulong yung checklist para mas gumanda ang routine ng MGA bata. Inabot niya ang papel kay David. Breakfast, homework, bedtime. Medyo pangkaraniwan lang pero panimula na ito. Tapos, pwede rin akong tumulong sa pick-up ngayong linggo kung gusto mo. Naaprubahan yung shift change ko. Kumilat si David. Hindi mo naman kailangang gawin yan, ayokong abalahin ka. Sabi ni Vanessa, inilagay ang kamay sa puso. Marami kang ginagawa, hayaan mo akong makatulong. Biglang lumitaw si Ana na walang sapatos sa dulo ng hallway. Kising PA rin ang buhok niya. Pinanood niya si Vanessa nang hindi kumukurap, tapos lumingon. Good morning, mahinang sabi ni Vanessa. Hindi sumagot si Ana. Dinukot ni David ang noo niya. Salamat sa tulong, syempre, sabi ni Vanessa. Isang araw lang sa isang pagkakataon, sabi niya, habang nakatingin papunta sa pasilyo, sa study, sa pagitan ng sahig at pader. Ngumiti ulit siya. Gagawa tayo ng paraan. Nang umalis siya, maingat na inilapag ni Ana ang kutsara ng kanyang cereal at tumingin kay David. Hindi siya pamilya natin. Alam ko, sagot ni David. Gusto niyang maging, dagdag ni Ana, sinusubok siya. Nag-atubili siya. Nakakabit ang MGA tao sa pagtulong. Pinili niya ang bawat salita parang baka may patibong, pero tayo ang magdedesisyon kung ano ang pamilya natin, okay? Napikit si Ana, medyo nakaliko ang bibig niya, pero kailangan mong makinig. Napasikip ang dibdib ni David sa simpleng utos na iyon. Sa kwarto niya nung gabing iyon, iginuhit ni Ana ang 2 bahay, isang malambot na lapis para sa bahay na nawala sa kanya, at isang maliwanag na krayola para sa malaking tahimik na lugar na ngayon ay tulugan niya. Sa pagitan ng 2, iginuhit niya ang maliit na taong kahoy na may hawak na teddy bear at isang tuldok-tuldok na linya na nag-uugnay mula sa isang pintuan papunta sa kabila. Sinulat niya ng maingat ang "Mommy Follow Me" at tinape sa ibabaw ng kanyang kama. Humiga siya at tumitig sa papel hanggang sa manghina ang kanyang MGA mata. Sa ibaba, sa kusinang parang nakaayos lang, naghugas si David ng isang walang gamit na mangkok at inilagay ito sa rack. Nag-vibrate ang kanyang telepono. May text mula kay Vanessa. Ana, okay ba? Kailangan mo ba na pumunta ako? Initype niya, tapos binura, tapos initype ulit. Okay kami ngayong gabi, salamat. Inilapag niya ang telepono nang nakalutang ang screen pababa, pinatay ang ilaw, at tumayo ng matagal sa katahimikan. Nakikinig na parang ang tahimik ang magbibigay ng sagot. Sa taas, isang maliit na batang babae ang bumulong sa dilim. Nandito ako, Mommy. Hindi siya tumigil sa pagsasalita. Walang sumagot ang bahay, hindi PA.
Pero nagsimula na ang kanyang ugali sa pakikinig. At kung akala mo'y malungkot ang nangyari sa aksidente, hintayin mo PA ang susunod na gagawin ni Vanessa. Lumipas ang unang linggo sa bahay ni David Turner na parang isang mabilis na gulo ng MGA bagong kwarto at sobrang daming saradong pinto. Umupo si Anna sa mahabang dining table, hindi umabot ang MGA paa niya sa sahig, nakatitig sa mangkok ng oatmeal na inilagay ni David sa harap niya. Kumain ka ng konti, inudyok niya habang inaayos ang cufflinks bago pumunta sa pintuan. Isang beses kinurot ni Anna ang kutsara tapos inilapag niya ito. Hindi ito lasa tulad ng luto ni Mommy. Napikit ang balikat ni David. Alam ko, pero kailangan nating magpatuloy. Tumingin siya sa telepono niya na puno na ng MGA email, tapos tiningnan ulit ang maliit niyang katawan. Darating si Vanessa pagkatapos ng shift niya, sabi niya. Tutulungan niya tayo sa hapunan. Pinisil ni Anna ang labi niya. Bakit? Ewan ko kung paano mag-alaga ng MGA bata. Aminado si David na may halong guilt ang boses. At inalok naman niya, maging magalang ka. Hindi sumagot si Anna. Niyakap niya ang teddy bear niya sa kandungan at nakatitig sa malamig na oatmeal nang dumating si Vanessa isang gabi na may masiglang katok at may dalang bag ng MGA grocery na nakasabit sa isang braso. Hi Jan! Ang kanyang awit nang buksan ni David ang pinto. Akala ko isa-save ko kayo sa pagkain ng takeout ulit. Lumipat si David sa gilid. Ang bait mo naman. Tanggal niya ang kanyang Amerikana, ang ngiti ay kumikinang nang makita si Anna sa sopa. At narito na ang ating bituin. Hindi tumingin si Anna. Anna, pinaalalahanan ni David. Kumusta? Pabulong na sabi ni Anna. Hi, sa tainga ng kanyang teddy bear. Napangiti si Vanessa. Pag-iigian natin yan. Dinala niya ang MGA grocery sa kusina. Habang nagsasalita siya habang gumagalaw, kumuha ako ng pasta at MGA sariwang gulay. Comfort food naman yan, hindi nakakasama. Tumingin siya kay David sa kanyang balikat. Mukha kang pagod, bakit hindi ka muna magtrabaho? Sasamahan ko si Anna. Nag-atubili si David, tapos umiyak siya ng pagod na tumango. Nang mawala na ang MGA yapak niya pataas ng hagdan, sumandal si Vanessa sa counter, tumingin kay Anna, at nawala ang ngiti niya. Huwag kang nakaupo ng nakayuko ng ganyan, mahigpit niyang sabi. Umupo ka ng tuwid. Kumurap si Anna, nagulat. Narinig mo ako. Dahan-dahan na itinaas ni Anna ang kanyang likod, mas mahigpit na niyakap ang teddy bear. Ayos yan, bulong ni Vanessa. Iniisip ni David na mahina ka. Sa tingin ko kailangan mo ng disiplina, bulong ni Anna. Hindi ako mahina, sagot ni Vanessa habang bumabalik sa kalan. Kainin mo ang ibinigay sa'yo, gawin mo ang sinasabi at huwag mo nang pag-usapan si nanay. Sakit ang naramdaman sa dibdib ni Anna. Bakit? Tanong niya. Kasi wala na siya, sagot ni Vanessa, tapos napahina ang boses niya at pinaalalahanan. Masisaktan lang si David. Ayaw mo bang masaktan siya? Mabilis na umiling si Anna. Mabait, sabi ni Vanessa. Ang routine ay naging parang MGA, lumang gamit na ayaw pero kailangang tanggapin. Umaga, nagmamadali si David palabas, dumating si Vanessa para tumulong. Hapon, si Vanessa ang sumundo kay Anna sa school, nakikipagkwentuhan sa MGA guro suot ang kanyang uniforme bilang nurse, kaya agad siyang pinagkakatiwalaan ng lahat. Gabi, nakaayos na ang hapunan, MGA usapan ay inayos para kay David. Para sa kanya, si Vanessa ay init at pagiging maayos. Para kay Anna, siya ay aninong palapit ng palapit araw-araw. Isang gabi habang tinitingnan ni David ang kanyang telepono sa mesa, inayos ni Vanessa ang buhok ni Anna, dahan-dahang dumampi ang MGA daliri. Bihira siyang kumain, sabi niya ng mahinahon, baka dapat mas istrikto ang routine. Huminga si David ng malalim. Kung sa tingin mo ganun, halos hindi naman siya kumakain, nagdadalamhati siya. Pinatahan siya ni Vanessa. Pero nakakatulong ang routine para maging ligtas ang pakiramdam ng MGA bata. Ako na ang bahala dito. Tumingin si David sa kanya nang may pasasalamat. Mas malaki na ang nagawa mo kaysa sa inaasahan ko. Nawala sa kamay ni Anna ang kutsara
at tumunog ng bumagsak sa plato. Mumulat siya. Hindi ako gutom. Halos hindi tumingin si David. Subukan mo, PA, mahal. Tumingin si Ana kay Vanessa na yumuko ng bahagya para marinig lang niya. Kainin mo yan o wala kang teddy mamaya. Napigilan ni Ana ang luha at dahan-dahan niyang inangat ang tinidor gamit ang nanginginig na MGA daliri. Pagkatapos na umalis si David, mas lumawak ang pagkabasag ng mask ni Vanessa. Nakaupo si Ana sa kusina, nakalatag ang homework sa harap niya. Mali ang spelling mo dito, sabi ni Vanessa ng matalim habang kinukuha ang lapis mula sa maluwag na hawak ni Ana. Hindi na nga kasi ako, kaya kailangan mo ako, kaya ko to ayusin, bulong ni Ana. Mas mabilis ko tong maaayos kung titigil ka sa pagiging bagal badabaya, sagot ni Vanessa. At tigilan mo na yung panaginip mo tungkol sa nanay mo, hindi na siya babalik. Napugto ang kamay ni Ana sa pagkakamot. Nagsisinungaling ka, sagot niya. Napakatigil si Vanessa, tapos yumuko siya pababa hanggang sa magtagpo ang MGA mata nila ni Ana. Ang boses niya ay parang bulyaw. Ulitin mo yan at sisiguraduhin kong hindi na maririnig ng kahit sino ang boses mo. Napabigla si Ana, niyakap niya ang teddy bear niya na parang kalasag sa dibdib. Yan ang akala ko, sabi ni Vanessa habang tumatayo, nang diretso at may ngiti. Magulo ang MGA araw, pero napansin ni Ana ang MGA nangyayari kapag akala ni Vanessa ay nag-iisa siya. Madalas siyang napapadako sa study room, titigil doon, nakatuon ang MGA mata sa isang bahagi ng sahig malapit sa mesa. Minsan, nauupo PA siya at pinipisil ang palad niya sa kahoy na parang sinusuri kung mainit. Sulyap ni Ana mula sa pasilyo, bumulong sa sarili niya kung bakit. Isang gabi, palihim siyang pumasok pagkatapos umalis si Vanessa. Pinindot niya ang maliit niyang tenga sa sahig, wala siyang narinig kundi ang pagtibok ng puso niya. Nang matulog na, nanginginig PA rin siya. Sinubukan ni Ana. David, Daddy? Tanong niya habang nilalagyan siya ng kumot. Oo, sagot niya. Kung may tao sa ilalim ng sahig, maniniwala ka ba sa akin? Kumindat si David. Sa ilalim ng sahig? Tumango siya ng seryoso na parang buhay. Huminga siya ng malalim. Mahal, kumikirot ang bahay, may MGA tunog yan. Wala namang buhay sa ilalim ng sahig. Pero paano kung meron? Tanong ni Ana. Pagod pero matatag ang tono niya. Kailangan mo nang tigilan niyang MGA haka-haka mo. Hindi yan maganda para sa'yo. Nanginig ang labi niya. Hindi ako naghuhula. Hinagkan na niya ang noo niya. Medyo distracted. Matulog ka na. Nang magsara ang pinto, bumulong siya sa dilim. Hindi ako nagkakamali. Alam ko yan. Kinabukasan sa school, nag-iisa si Ana sa recess. Biglang may umupo sa tabi niya. Bakit hindi ka kailanman kumakain ng lunch mo? Tanong ng kaklase. Umiling si Ana. Hindi ako gutom. Mabait ba yung bagong mama mo? Hindi siya mama ko, mabilis na sagot ni Ana. Sino siya? Kinaikot ni Ana ang punit-punit na ribbon ng teddy bear. Isa lang siya sa bahay. Biglang tumunog ang kampana, pinutol ang usapan. Nang gabing yon, dumating si Vanessa ng late, medyo gulo, pasensya, traffic. Inilapag niya ang grocery bag at napansin si Ana na nakatayo sa hallway. Anong tinititigan mo? Malambing na tanong ni Ana. Ngumiti si Vanessa, interesado. Hindi ba yan si Ana? Hindi gumalaw si Ana. Palagi kang nakatingin sa sahig kapag nag-aaral, sabi ni Vanessa na parang nagduda. Naputol ang ngiti ni Vanessa. Naiisip mo lang yan, hindi ako. Mas malakas na sabi ni Ana. Tumigas ang MGA mata ni Vanessa. Lumapit siya ng konti at yumuko. Kung ulitin mo PA yan, sisiguraduhin kong walang makapaniwala sa sinasabi mo, pati si David. Napikit si Ana. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang teddy bear. Sige na, Vanessa, bulong niya. Punuin mo na ang mesa. Nang gabi nang dumating si David sa bahay, sinalubong siya ni Vanessa na may ngiting mainit at isang halik sa pisngi. Handa na ang hapunan. Tumulong si Ana kay David, tumingin siya sa kanya at bahagyang ngumiti. Magaling, anak. Nakatingin si Ana sa kanya, pilit na gusto niyang mapansin, pero bumalik agad ang tingin ni David kay Vanessa. Lubos ang tiwala sa kanya. Mahina at maliit na boses ni Ana ang bumulong sa tenga
ng kanyang teddy bear. Nagsisinungaling siya at patutunayan ko yan. May sariling tunog ang bahay, umiinit ang heater, pumipitik ang MGA tubo, umuungol ang kahoy na parang naaalala lahat ng MGA yapak. Sa simula inisip ni Ana na ganun lang talaga, bahay lang na may MGA tunog. Pero isang gabi, nang hiyawan ni Vanessa na, tigilan mo na yung tanong tungkol sa nanay mo. Tapos pinagsara ang pinto ng malakas, gising si Ana, yakap-yakap ang teddy niya. Narinig niya, may mahina na katok, tapos isa PA. Biglang kumilat ang MGA mata niya. Hello? Bumulong siya sa dilim. Tahimik na tumagal, tapos may mahina at malambot na tap-tap-tap. Kumipot ang dibdib niya, dahan-dahan siyang bumaba sa kama, nakapakangkang malamig ang sahig. Nakatiptoe siya papunta sa pasilyo, dumaan sa kwarto ni David kung saan sumisilip ang liwanag mula sa laptop niya sa ilalim ng pinto. Sa study, mas mabigat ang hangin. Yumuko siya sa banig at inilapit ang tenga sa kahoy. Narinig niya ulit, katok, saglit, katok-katok. Napahinto ang hininga niya. Mommy, may bahagyang tunog na sumulpot, mahina hanggang halos di maintindihan. Pero hindi ito kaluskos ng kahoy o ungol ng tubo. Isa itong boses. Kinabukasan. Sinubukan muli ni Ana kay David Daddy. Tumingin siya mula sa tablet niya. Tay. Bahagyang tumango si David. May tao sa ilalim ng sahig. Nagkunot ang noo ni Ana. Pinag-usapan na natin to. Narinig ko sila kagabi. Sabi niya ng matindi. Kumatok sila. May sinabi sila. Huminga ng malalim si David. Higpitan ang tali. Sweetheart, ang MGA bahay ay may MGA tunog, mag-aatubo, bentilasyon ng hangin. Pinilpilig ni Ana ang MGA kamao niya. Mag-aasalita yon. Yumuko siya upang tumapat sa kanya, malumanay, pero pagod ang tinig. Mismo si Mama, 'di ba? Ako rin minsan. Pinapaniwala tayo ng utak natin sa MGA naririnig natin. Masakit ang lalamunan ni Ana. Hindi ko to ginagawa lang. Bago PA man siya makapindot, biglang lumitaw si Vanessa sa pintuan, hawak ang tasa ng kape. Anong nangyayari? Naririnig niya na naman ang MGA ingay, sabi ni David. Ngumiti si Vanessa nang may awa, kawawa naman siya, ito kasi ay lungkot. Lumuhod siya at nilagay ang kamay sa balikat ni Ana. Pero kapag sobra-sobra ang pag-uusap tungkol dito, lalo lang siyang nahihirapan, mahal. Bumaba ang boses niya na para lang kay David. Siguro dapat bawasan natin ang MGA bedtime stories para hindi siya masyadong malayo sa realidad. Tumango si David nang hindi masyadong sigurado. Siguro nga yun ang pinakamainam. Biglang umalis si Ana sa hawak ni Vanessa. Hindi ka rin naniniwala sa akin, Ana, nagsimula si David pero tumakbo na siya pataas. Nang pumasok si Vanessa sa kwarto ni Ana pagkatapos matulog ni David, mahinang isinara niya ang pinto at inilapag ang tasa sa tabi ng kama. Nakaupo si Ana nang matigas habang mahigpit na hawak ang teddy bear. Gusto mo talagang mag-imbento ng kwento, di ba? Tanong ni Vanessa na parang nagbibiro lang. Hindi yan kwento. Napaliit ang ngiti ni Vanessa, lumapit siya ng malapit at mainit ang hininga niya sa tenga ni Ana. Kung patuloy mong sasabihin na may tao sa ilalim ng sahig, kukunin ko yung bear na iyan at gagupitin ko sa maliliit na piraso. Natuwa si Ana. Di ka ba? Oo naman. Kumislap ang MGA mata ni Vanessa at kapag umiyak ka, walang maniniwala. Bakit? Kasi isa ka lang malungkot na batang babae na hindi alam kung ano ang totoo. Pinantig niya ulit, kinuha ang tasa. Good night. Inilubog ni Ana ang mukha sa balahibo ng oso. Tahimik na pumapatak ang MGA maiinit na luha. Lalong dumami ang MGA bulong. Minsan mahina lang na ungol. Minsan parang kumakatok na may code. Nagsimulang makilala ni Ana ang ritmo. 3 katok, tigil, 2 katok. Isang hapon habang si Vanessa ay nag-iipon ng labada sa kabilang kwarto. Bulong ni Ana sa ilalim ng sahig. Kung totoo kang nandyan, kumatok ka. Isang beses may kumatok na bumalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Kung mommy ka, kumatok ka ng 2 beses. 2 mahihinang tap ang narinig. Pinisil niya ang bibig niya para hindi sumigaw. Sinubukan niya ulit kay David. Sumpain ko, nandyan siya.
sabi ni Ana ng madalian habang hinahawakan ang manggas ng kanyang damit. Napabuntong hininga si David. Ana, makinig ka lang kahit minsan please, wala akong oras. Naputol ang boses niya. Kung hindi ka makikinig, mamamatay siya. Napatigil si David, may pagkakasala sa MGA mata niya. Yumuko siya habang mahigpit na hawak ang MGA balikat niya. Honey, pakinggan mo ako, wala na si nanay mo. Kailangan mong tanggapin yan. Umiling ng malakas si Ana. Hindi, nandito siya PA. Mula sa pintuan, umubo si Vanessa. Siguro ako na lang ang kakausapin niya. Huminga ng malalim si David at hinalikan si Ana sa buhok. Kakausapin natin mamaya. Maging mabait ka kay Vanessa ha, sabi niya bago umalis. Isinara ni Vanessa ang pinto na wala ang kanyang ngiti. Hindi ka ba natututo? Sabi niya nang malamig. Yumuko si Ana palayo. Lumapit si Vanessa. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyayari sa MGA batang babae na hindi tumitigil sa pagsisinungaling? Nanginig ang boses ni Ana. Hindi ako nagsisinungaling. Yumuko si Vanessa, pantapat ng MGA mata nila, nawawala lahat. Una yung teddy bear, tapos yung hapunan. Tapos naabot ng kamay niya yung pisngi ni Ana na parang nagpapanggap lang na haplos. Tapos may boses si Ana, biglang umatras, bulong na galit. Hindi ako titigil, kahit saglit lang. Napilas ang mask ni Vanessa, kumislap ang galit, matalim at pangit, pero tumayo siya at inayos ang palda. Tingnan natin, sabi niya. Nang weekend, nagtrabaho ng late si David. Dinala ni Vanessa ang tray ng pagkain sa study. Sumilip si Ana mula sa hallway habang inilalapag ni Vanessa ang tray. Tapos binunot niya yung alpombra at binuksan yung tinatago na panel, pumasok ang liwanag sa madilim na butas. Ibaba ni Vanessa yung tray habang nagmumura, "Kain ka o hindi, wala namang kwenta." Tumibok ng mabilis ang puso ni Ana. May mahinang kamay na umaabot pataas, mahina at nanginginig, kinuha ang tinapay. Pinisil ni Ana yung bibig niya para hindi sumigaw. Isinara ni Vanessa yung panel at pinindot ito ng maingat, tapos lumingon siya ng mabilis. Mabilis na pumasok si Ana pabalik sa pasilyo, mabilis ang hininga. Gabing iyon, nakahiga si Ana sa kama, gising na gising ang MGA mata. Tahimik ang bahay hanggang may marinig siyang mahinang basag na tinig mula sa sahig sa ibaba. Si Ana. Nangikip ang dibdib niya, tahimik na pumapatak ang luha habang bumulong siya pabalik. "Naririnig kita, Mommy." At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, may kumislap na pag-asa, parang kandila sa dilim. Tahimik ang bahay maliban sa tiktak ng orasan sa mantel. Nakaupo si Ana na cross-legged sa hallway. Mahigpit na yakap ang teddy bear, naghihintay. Natutunan niyang mahalaga ang pagtitiis. Palaging nag-iikot si Vanessa tuwing gabi kapag abala si David sa MGA papeles o tulog na. Sa wakas, narinig niya ang mahinang pag-uga ng pinto ng study. Biglang tumayo si Ana at nagtipid-tipid papunta sa kwarto. Hanggang sa nakasilip si Vanessa sa kanto, dahan-dahan siyang pumasok, tahimik. May tray na nakatimbang sa MGA kamay niya, tinapay, isang baso ng tubig, at may tinakpan ng foil. Napahinto ang hininga ni Ana nang mapanood niyang inilapag ni Vanessa ang tray, tapos yumuko sa banig ng may kasanayan. Itinaas ni Vanessa ang gilid ng banig, binuksan ang nakatagong panel, at inilagay ang tray sa dilim sa loob. Napasabi si Vanessa ng malamig, "Kung gusto mong mabuhay, kakain ka." May mahina at pagungpong na ubo na umakyat, kasunod ang isang tinig na magaspang pero malinaw, "Pakiusap, anak ko." Biglang nilapitan ni Ana ang bibig niya gamit ang MGA kamay. Si Mama iyon. Bumagsak ang panel na may malamyos na tunog. Mahigpit na pinisil ni Vanessa para maibalik sa pwesto. Inayos ang alpombra at inayos ang palda niya. Pinagmasdan niya ang kwarto ng matalim na MGA mata bago muling lumusot sa pasilyo. Pumasok si Ana sa MGA anino, pinipigilan ang paghinga habang nilalampasan siya ni Vanessa. Nang humina na ang MGA yabag pataas sa itaas, dali-daling pumunta si Ana sa silid-aralan. Bumagsak siya sa kanyang MGA tuhod sa alpombra, pinindot ang MGA palad niya sa sahig. "Mama," bulong niya nang may pagmamadali. Tahimik, bahagyang kinatok niya. Isang katok, huminto sandali,
tapos 2 katok mula sa ibaba. Bumaha ang luha sa MGA mata niya. Ako to, Mommy, si Ana. May hina na pag-iyak na pumalutang sa kahoy. Ana, anak ko. Mabilis at nanginginig ang kanyang hininga. Alam kong buhay ka, PA. Sinabi ko sa kanila. Pero walang naniwala sa akin. Pero alam ko. Napasirit ang boses ni Laura, mababa, pero puno ng desperadong pagmamahal. Iniligtas mo ako. Huwag kang titigil, Ana. Huwag kang titigil sa pakikinig. Pinindot ni Ana ang kanyang pisngi sa sahig, mahigpit na bumubulong. Hindi ako titigil, pangako ko. Kinabukasan, nagbago ang mundo ni Ana. Tahimik siyang kumain ng almusal. Palagi niyang tinititigan ng study. Umiinom ng kape si David, distracted. Malaking meeting ngayon, uuwi ako ng late. Perfect na kalmado si Vanessa, naglagay ng plato sa harap ni Ana. Kain ka, sweetheart. Ginulong-gulong ni Ana ang pagkain sa plato. Wala na siyang gana. Itinulak ni David ang upuan niya. Subukan mong kumain habang wala ako, ha? Kinuha niya ang kanyang coat, hinalikan ang tuktok ng buhok ni Ana. Pag nagsara ng pinto sa labas, lumapit si Vanessa, bumulong ng mababa at may galit. Bakit ka nagtatago kagabi? Natuwa si Ana. Narinig kita, sabi ni Vanessa habang pumipitlag ang MGA mata. Akala mo ang talino mo, tumibok ng mabilis ang puso ni Ana. Mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang braso niya. Kung bibitaw ka ng kahit isang salita kay David, sisiguraduhin kong masusunog ang paborito mong teddy bear. Gets mo ba, Ana? Dinukot ni Ana ang braso niya at bumulong. Hindi ka nagsisinungaling. Nakakakilabot ang ngiti ni Vanessa. At bata ka, PA, wala talagang maniniwala sa'yo sa school. Nag-iisa si Ana habang kumakain ng tanghalian. Tinusok-tusok ang hindi na nga niya kinain na sandwich. Lumapit ng tahimik ang guru niya. Ana, anak, ayos ka lang ba? Parang tahimik ka na nitong MGA na karaang araw. Napuno ng luha ang MGA mata ni Ana pero umiling siya. Ayos lang ako. Alam mong pwede kang magkwento sa akin, di ba? Buksan ni Ana ang bibig niya pero isinara agad. Narinig niya ang boses ni Vanessa sa kanyang isip. Walang maniniwala sa'yo. Muli siyang bumulong. Ayos lang ako habang mahigpit niyang niyayakap ang teddy bear sa dibdib. Nang gabing iyon, nakaupo si Ana sa alpombra sa study, nakadikit ang tenga sa sahig. Mommy, bumulong siya. Mahina at nanginginig ang sagot. Ana. Bakit hindi nakikinig si Daddy? Napasigaw si Laura dahil nagsinungaling siya. Sinabi ko sa kanya na nawala na ako. Matapang na sabi ni Ana. Isasabi ko sa kanya ang totoo. Pipilitin kong makinig siya. Hindi PA ligtas, baby Laura. Pagmamakaawa niya. Masasaktan ka. Huwag, hintayin mo muna ang tamang panahon. Puno ng luha ang MGA mata ni Ana pero hindi ko kayang iwan ka dito. Nailigtas mo na ako, bulong ni Laura. Nang marinig yon, pinisil ni Ana ang kanyang palad, luha tumutulo sa banig. Maghahanap ako ng paraan, pangako ko. Nang gabing yon, pumasok si Vanessa sa kwarto ni Ana na pilit ng ngiti. Oras na para matulog, umikot si Ana, yakap ang teddy bear, galit PA rin. Ayos lang yan, mahinahong sabi ni Vanessa. Isang araw, magpapasalamat ka sa akin, sabi ni Ana nang hindi nagsasalita. Lumapit si Vanessa at bumulong. Akala mo may nahanap ka na, pero kung sasabihin mo yan, walang makakatulong sa'yo, kahit ang tatay mo PA. Mabilis ang hininga ni Ana, pero naglalagablab ang kanyang MGA mata ng pagtanggi. Hindi ako titigil sa pakikinig, bumulong siya sa dilim. Pagkalabas ni Vanessa, 2 gabi ang lumipas, nangyari ulit. Narinig ni Ana ang pag-uga ng panel na bumukas. Dahan-dahan siyang bumaba sa pasilyo at niyakap ang pader. Sa pagkakataong ito, nangahas siyang sumilip sa loob ng study. Mababang boses si Vanessa pabulong, kainin mo na, manahimik ka. Mula sa dilim ng butas, sumigaw si Laura ng wasak ang tinig. Pakiusap, gusto kong makita ang anak ko. Halos umiyak ng malakas si Ana. Pinagsarhan ni Vanessa ng malakas ang panel. Hindi kailanman, ang bungal niyang sabi. Natumba si Ana, mabilis ang tibok ng puso, tahimik na pumapatak ang luha. Sa kaligtasan ng kanyang kwarto, hinugot ni Ana ang papel at krayola. Iginalaraw niya ang bahay, iginalaraw niya
ang nakatagong panel sa sahig at sa ilalim nito, iginalaraw niya ang mukha ng kanyang ina na maputla pero nakangiti. Dinikit niya ang drawing sa pader. Pabulong, "Ilalabas kita, Mommy. Gagawin kong makita nila to kinabukasan sa agahan." Dinampot ni David ang buhok ni Ana. "Tahimik ka na naman." Tumingin si Ana sa kanya ng malaki at desperadong mata. "Daddy, please, may tao sa ilalim ng sahig." Napangiti si David ng bahagya. "Mahal," narinig ko siya. Nakita ko si Vanessa na binibigyan siya ng pagkain. Buhay siya. Nakatigil ang mukha ni David, nahihiya. "Ana, tama na yan. Huwag kang mag-imbento ng ganong kwento." "Hindi ko inaimbento," umiiyak si Ana. Nandun siya sa ilalim. Pinisil ni David ang kanyang noo. "Nagdadalamhati ka. Kailangan mo nang itigil to." Nanginginig pero malakas ang boses ni Ana. "Bakit hindi mo ako pinapakinggan?" Mula sa kabilang dulo ng mesa, napabuntong hininga si Vanessa ng may awa. "Pobre mo, aalagaan ko siya." Kinuha ni David ang kanyang briefcase habang mumura. "Hindi ko kaya to ngayon." At umalis na, pinagsabugan ang pinto. Pinatitig ni Ana si Vanessa habang luha ang pumapatak sa kanyang mukha. "Alam ko ang katotohanan, hindi ako titigil." Yumuko si Vanessa, bumulong ng matalim, "At hindi rin ako titigil, tandaan mo yan." Nang gabing iyon, muling narinig ang tinig, mas malinaw kaysa dati, "Ana." Pinilit niyang idikit ang mukha sa sahig. Bulong ng matindi, "Hindi kita papayagang mamatay dito, Mommy. Hahanap ako ng paraan, pangako. Kung nandito ka, PA, huminga ka ng malalim, kasi mula ngayon, bawat sandali ay papalapit tayo sa katotohanan." Matagal nang lumalaban si Ana para patunayan. Ulan ang pumipisil sa MGA bintana, matatag at malamig. Ang bahay ay sobrang tahimik maliban sa mahina at tuloy-tuloy na tiktak ng malaking orasan sa pasilyo. Umupo si Ana sa kama. Ang MG at tuhod ay niyakap niya sa dibdib. Ang teddy bear niya ay nakadikit sa pisngi niya. Hindi siya makatulog, lalo na pagkatapos ng nakita niya. Hindi siya tumigil nang marinig ang mahinang iyak ng kanyang ina mula sa sahig. Ang bulong na pangako niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Ilalabas kita, papakita ko sa kanila." Pero paano kung tuwing sinasabi niya kay David, pinapabayaang lang siya nito? Tuwing sinusubukan niyang magpahiwatig sa guro, nauubos ang MGA salita sa kanyang lalamunan. At si Vanessa, ang MGA banta ni Vanessa, ay paikot na lang sa kanyang ulo na parang lason. "Kung magsalita ka, PA, sisiguraduhin kong hindi ka na maririnig ng kahit sino." Pero totoo ang tinig ng kanyang ina, kaya hindi siya pwedeng sumuko. Tumingin siya sa landline. Sa tabi ng kama, nanginginig na lumulutang ang maliit niyang kamay. "Kaya ko ba?" Bulong niya sa dilim. Bumaba siya ng kama, nakapakot na malamig ang sahig. Kinuha niya ang telepono at inilapit sa tenga. Ang tunog ng dial tone parang hamon. Nakabitin ang daliri niya sa MGA pindutan. 911, binibigkas niya sa isip. Biglang bumagsak ang pinto sa baba. Natigilan siya, kumabog ang puso, at mabilis niyang isinubo ang telepono sa pwesto. Umalingaw-ngaw sa hagdan ang boses ni Vanessa. "Ana, gising ka, PA ba?" Nagkunwaring natutulog si Ana, mahigpit na niyakap ang kumot at pinikit ang MGA mata. Habang papalapit si Vanessa, biglang bumuka ang pinto. "Ayan ka na," bulong ni Vanessa habang pumapasok. Inilapag niya ang isang tasa sa tabi ng kama. "Mainit na gatas, para makatulong sa'yo na makatulog." Hindi gumalaw si Ana. Yumuko si Vanessa sa kanya at masyadong hinila ang kumot. "Ang balisa mo talaga, Ana. Patatawarin ka ni David kung ganito ka magpatuloy." Pumababa ang boses niya. Naging malamig. "Tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa boses mo." Napikit ng mahigpit si Ana at nilunok ng malakas. "Mabait na bata," bulong ni Vanessa habang tinatanggal ang buhok sa noo ni Ana. Tapos dahan-dahan siyang lumabas. Pinasara ang pinto ng marahang click. Nang mawala na ang yabag niya, saka lang nangahas si Ana na huminga ulit. Isang oras ang lumipas, tahimik PA rin sa bahay,
ang ulan bumagal na lang na parang ambon. Muling bumangon si Ana mula sa kama, nagtipid-tipid siyang pumunta sa hallway habang mahigpit ang hawak sa kanyang teddy bear. Nandoon sa baba, sa ibabaw ng console table, ang landline. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusukat ang bawat hakbang. Inangat niya ang receiver gamit ang maliit niyang kamay, may umalingaw-ngaw na tunog ng dial tone. Pinindot niya ang siyam. May umalingaw-ngaw na pag-ungol mula sa itaas na sahig. Natigilan si Ana, huminto ang hininga niya mababaw. Wala, katahimikan. Pindot niya ng isa, tapos isa PA, biglang tumunog ang linya sa 911. Anong emergency? Nanginginig ang boses ni Ana. Naiko, nasa ilalim siya ng sahig. Napahinto ang dispatcher. Mahal, pwedeng ulitin mo? Pinunasan ni Ana ang luha gamit ang manggas habang mahigpit na hawak ang telepono. Hindi patay ang nanay ko, nasa ilalim siya ng sahig sa bahay namin. Pakiusap, tulungan niyo siya. Ano pangalan mo? Tanong ng dispatcher ng mahinahon. Ana Collins? 7 ako. Ang tapang mo, Ana. Masabi mo ba ang address niyo? Mabilis na bumulong si Ana habang tumitingin sa hagdan. 47 Hollow Pines Road, Ravenswood. Magaling, sabi ng dispatcher. Nagpapadala kami ng MGA pulis ngayon. Pwede ka bang manatili sa linya? Umiling si Ana kahit di nila makita. Hindi ko kaya, maririnig niya ako. Pakiusap, bilisan niyo. Sino siya, Ana? Bumuhos ang MGA salita. Kaibigan ni David, si Vanessa. Masama siya, sabi niya, walang maniniwala sa akin pero buhay PA ang nanay ko, narinig ko siya. Humina ang boses ng dispatcher pero urgent at mahinahon. Ana, pakinggan mo ako, naniniwala kami sa'yo. Papunta na ang tulong, huwag kang tatanggal ng tawag kung hindi kailangan. Nanginginig ang MGA labi ni Ana. Biglang umungol ang hagdan. Lumaki ang MGA mata ni Ana. Narinig niya si Vanessa na tinatawag, nanginginig sa takot. Pinalo ni Ana ang telepono sa ilalim ng mesa at yumuko ng mababa. Mabagal at kahina-hinala ang MGA hakbang sa hagdan. Mahina ang boses ng dispatcher sa ilalim ng mesa. Ana, nandyan ka ba? Humaba ang anino ni Vanessa sa hallway. Pumasok siya sa tanaw, nililingon ang paligid at tumingin ng diretso sa telepono na medyo nakaliko ang receiver. Napangiti siya na parang matulis na kutsilyo. Anong ginagawa mo ng gising ka, PA? Maliit ang tanong niya, parang may tamis sa boses. Natuyo ang bibig ni Ana. Lumapit si Vanessa, mabilis na tumingin sa telepono. Yumuko siya at pinulot ito. Hello? Tumunog ang tinig ng dispatcher. Ito ang 911. Sino ang kausap ko? Naging madilim ang MGA mata ni Vanessa. Pinagsuntok niya ng malakas ang receiver. Sandaling tahimik ang paligid, tapos bigla niyang nilingon si Ana. Anong ginawa mo? Pumulong siya. Natagilid si Ana, mahigpit na hawak ang kanyang teddy bear. Tinawagan mo sila, di ba? Mababa ang boses ni Vanessa, puno ng panganib. Lumapit siya ng isang hakbang. Akala mo ba maniniwala sila sa'yo kesa sa akin? Umiling ng malakas si Ana pero dumadaloy ang MGA luha sa kanyang MGA pisngi. Tanga kang bata, bungad ni Vanessa, tapos bigla na lang naging matamis ulit habang nakuyukot. Alam mo ba ang nangyayari kapag nagsisinungaling ang MGA batang babae? Nawawala lahat sa kanila. Bumulong si Ana ng nanginginig pero matapang, hindi ako nagsisinungaling. Napawi ang ngiti ni Vanessa, tumayo siya ng diretso, may lamig na galit sa mukha. Tingnan natin. Bumalik siya sa itaas na may malalakas na yabag. Bumagsak si Ana sa sahig, tahimik na umiyak habang bumulong sa tenga ng kanyang oso. Pakiusap, bilisan mo, hanapin mo siya. Ilang minuto ang lumipas, sumilay ang asul at pulang MGA ilaw sa basa-basang daanan. May kumatok ng malakas sa pinto. Pulis! Buksan nyo! Lumabas si Vanessa sa taas ng hagdan, ang mukha niya biglang naging peke ang ngiti. Anong nangyayari? Dali-dali siyang bumaba, inayos ang buhok at pinilit ngumiti. Binuksan niya ang pinto. 2 pulis ang nakatayo sa ulan, gamit ang kanilang flashlight para liwanagan ang madilim na paligid. Ma'am, nakatanggap kami ng tawag mula dito, sabi ng isa.
Napailing si Vanessa at bahagyang tumawa. Tawag? Ay hindi po, siguro may pagkakamali. Biglang lumabas si Ana mula sa pasilyo. Hawak ang manggas ng pinakamalapit na pulis. Please, nasa ilalim siya ng sahig, nanay ko, nasa ilalim siya ng sahig. Yumuko ang pulis para makipantay sa kanya. Hinhinay lang, anak. Ano pangalan mo? Ana, please buhay siya. Nasa ilalim siya ng sahig sa study. Nanginig ang ngiti ni Vanessa, pero agad niya itong pinilit itago. Sinasabi na niya, yan simula nang pumanaw ang nanay niya. Nakakagawa ng kakaiba ang lungkot sa MGA bata. Napanginig si Ana habang tumutulo ang luha. Hindi siya patay. Narinig ko siya, please. Kailangang pakinggan niyo. Humupa ang tigas ng MGA mata ng babaeng pulis. Tumingin siya sa kasama niya tapos balik kay Ana. Ipakita mo, sweetheart. Ipakita mo kung saan hinila ni Ana yung kamay niya papunta sa study sa likod nila. Kumunot ang mukha ni Vanessa. Unang beses na medyo nawawala ang kanyang kontrol. Medyo naamoy sa study yung polish at papel. Hinila ni Ana yung babaeng pulis papunta sa carpet. Mahigpit ang kapit ng maliliit niyang daliri sa kamay ng babae. Dito, hiningang sabi ni Ana habang yumuko. Pinapadyak niya ang carpet tapos dinikit ang tenga dito. Kung makikinig kayo, maririnig niyo siya. Nagtinginan yung lalaking pulis sa kasama niya. Ma'am, sabi niya habang lumilingon kay Vanessa, sigurado ka ba dito? Ang bata, dumaan sa trauma, kaya madalas siyang mang-imagine. Napangiti si Vanessa nang malungkot, nagpaluhod na parang nagdadasal. Alam ko, kawawa siya. Hindi PA niya matanggap ang pagkamatay ng nanay niya. Nakakarinig siya ng MGA bagay. Napunit ang boses ni Ana, matindi at nanginginig. Pinadyak niya ang palad sa sahig. Nasa ilalim siya, please. Yumuko ang babaeng opisyal, pinailaw ang flashlight sa carpet. Bakit ka sigurado, mahal? Tumingala si Ana. Kumikislap ang MGA mata niya dahil narinig niya na binanggit niya ang pangalan ko. Sabi niya, Ana, baby ko. Yun ang boses ni Mommy. Pinagmasdan ng opisyal ang mukha niya, yung desperadong paniniwala na naglalagablab sa MGA mata niya. Nag-atubili siya. Bahagyang tumalas ang tono ni Vanessa. Opisyales, patawad po. Pero hindi niyo pwedeng guluhin ang pribadong bahay dahil lang sa bangungot ng bata. Mas mahigpit na hinawakan ni Ana ang kamay ng opisyal. Hindi ito bangungot, please, pakicheck naman. Biglang bumukas ang pintuan at narinig ang boses ni David. Anong nangyayari? Pumasok siya, halatang naguguluhan habang nakita ang MGA uniforme sa hallway. Tumakbo si Ana papunta sa kanya. Daddy, dumating na sila. Sinabi ko sa kanila na nasa ilalim ng sahig si Mommy. Tutulungan nila. Natuwa si David, pero biglang nanlumo ang mukha niya. Ana, di na ito ulit, sabi niya. Nandito siya, iyak ni Ana. Pinapalo ang kanyang maliit na kamao sa dibdib ni David. Hindi ka talaga nakikinig, pero tutulungan nila. Kailangan nila. Tinitigan ni David ang MGA opisyal na takot na takot. Pasensya na. Nagsasalita siya ng MGA ganyan simula ng aksidente. Sinasabi ko sa'yo, namatay na ang nanay niya ilang buwan na ang nakakaraan. Tahimik na pumunta si Vanessa at tumawag ng 911. Sa tingin ko, napanik siya. Pinipilit ko siyang pakalmahin nang dumating ka. Napakamot ang babaeng pulis. Ginoong Turner, sa buong paggalang, sobrang insistent ng anak niyo. Hindi siya anak ko. Napahinto si David. Tumingin pababa kay Ana na kapit sa kanyang manggas. Nasa pangangalaga ko siya, mahinang paliwanag niya, at nagdadalamhati siya, yan lang yon. Hindi yan, umiyak si Ana. Bumagsak siya sa tuhod, pinindot ang tenga niya sa sahig na tabla. Mama, pakiusap, magsalita ka naman. Biglang tumahimik ang kwarto ng matagal. Wala. Tapos may mahina at putol-putol na katok, katok. Biglang tumayo si Ana ng tuluyan. Narinig mo yon? Nagkatinginan ng nagulat ang MGA opisyal. Mabilis na umiling si David. Tubo lang yan. Laging umiiyak tong bahay na to. Napangiti si Vanessa ng bahagya, pero agad na na-recover. Tama, sistema yan ng heater. Parang buhay ang MGA lumang bahay. Hindi, hindi! Sigaw ni Ana may luha na bumubuhos. Siya yon,
Si mama ko yon. Pinukpok niya ng 2 kamao ang sahig. Pakiusap, paniwalaan niyo ako. Lumuhod ang babaeng opisyal at pinakinggan ang kahoy. Napikit siya at nakinig ng mabuti nang may marinig siyang mahina na ungol mula sa ibaba. Napalawak ang MGA mata ng opisyal. Diyos ko, bulong ng kapartner niya. Namutla si David. Hinawakan ni Ana ang kamay niya habang umiiyak. Sabi ko sa'yo, buhay PA siya. Sa wakas, nawala ang kontrol ni Vanessa. Kulang na to, sigaw niya. Nai-imagine mo lang yan. Kung sisirain mo PA ang sahig dahil sa MGA ingay, wawasakin mo lang ang bahay na to nang wala namang dahilan. Tumayo ng tuwid ang lalaking opisyal. Ma'am, hindi yung bahay yon, tao yon. Nagliyab ang MGA mata ni Vanessa. Wala kayong warrant, sabi ng babaeng pulis kay David. Ginoong Turner, hindi namin kailangan ng warrant kung may agarang panganib sa buhay at sinasabi ko sa iyo ngayon, naniniwala ako sa anak mong si Ana. Mahigpit na humawak si Ana sa manggas ni David. Tatay, huwag mo siyang hayaang mamatay diyan sa baba. Napikit ang labi ni David pero walang lumabas na tunog. Tumingin siya sa banig na parang ang bigat ng MGA buwan ay bumagsak doon. Muling kumalabog ng mahina, mas mahina ngayon. Sumigaw si Ana. Pagod na po siya, dali na. Tumalikod ang babaeng pulis sa kanyang kasamahan. Agad na sumugod si Vanessa. Hindi mo pwedeng gawin to. Pinigilan siya ng lalaking pulis gamit ang braso. Ma'am, tumabi ka. Hindi kita papayagan. Bumaba ang boses niya sa tono ng utos. Lumayo ka o aarestuhin kita dahil sa pagharang. Napangiwi si Vanessa, galit na sumisiklab sa ilalim ng maskara, pero pinilit niyang umatras, nakapikit ang MGA braso. Yumuko si Ana, bumulong sa sahig. Teka lang, Mami, may dinadala akong tulong. Nakatayo rin si David na nanginginig ang MGA kamay. Bumulong halos sa sarili. Kung totoo nga ito, kung siya talaga. Tumingala si Ana sa kanya. Ang MGA mata niya puno ng pag-asa. Maniwala ka na sa akin kahit minsan lang, please. Nagkatinginan sila ni David at para bang may nabasag sa loob niya. Gawin mo, ang mahina niyang sabi. Tumango ng mabilis ang babaeng pulis. Agad namang ipinasok ng lalaking pulis ang bar ng crowbar sa ilalim ng tabla. Hump, bunyi niya habang pinipilas ang kahoy. Napasinghap ang kahoy, nagkalabit-labit at bumukas. Biglang sumalubong sa study ang mabahong hangin na basa. Pinisil ni Ana ang bibig niya, nahahagulgol. Umangal ang crowbar nang tuluyang bumitaw ang huling tabla. Niluwag ng MGA police ang puwang, ang kanilang MGA flashlight ay nagtambak sa dilim. Tumutok si Ana sa pagkakahawak ni David, natumba siya pasulong, bumagsak sa kanyang MGA tuhod, at ang MGA luha ay dumadaloy sa kanyang MGA pisngi habang itinuturo niya pababa sa matulis na butas. Nasa ilalim siya dito, nanay ko, iyak niya, na nanginginig ang boses. Lumapit ang MGA police, ang MGA sinag ng ilaw ay sumisilip sa dilim. Isang mahina at payat na tao ang nakayuko sa ilalim, maputla ang balat, magulo ang buhok, at pilit na kumukurap sa biglaang liwanag. Napabuntong hininga si Ana. Itinaas ni Mami Laura ang nanginginig na kamay papunta sa butas. Ang boses niya ay halos bulong, Ana. Ang pag-iyak ni Ana ay yumanig sa buong katawan niya. Pakilabas mo siya, mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng babaeng pulis. Iniliko ng pulis ang kanyang MG paa, papasok sa siwang habang inaabot siya. Ma'am, kapit lang, hawak na namin ka. Nanginig si Laura sa sobrang pagod. Naku, anak ko, ligtas ka, sabi ng pulis habang niyayakap siya. Dadadala ka namin pataas. Lumapit ng delikado si Ana sa gilid, hinawakan siya ni David sa balikat para mapanatiling matatag. Malayang bumagsak ang kanyang MGA luha habang umiiyak. Alam ko, sinabi ko sa iyo, Mommy. Pumutla si David at ang boses niya ay nanghihina. Halos bumulong lang, grabe. Yung officer tinulungan si Laura umakyat sa unang baitang, tapos sa sumunod. Mabagal ang kilos niya bawat hingahirap. Pero nung nakita niyang naghihintay si Ana sa taas, nabigyan siya ng lakas na hindi niya alam na meron siya. Sa wakas, lumabas ang ulo ni Laura sa butas. Biglang
Sumugod si Ana, muntik nang mahulog sa pagitan, pero hinarap siya ni David sa baywang. Ingat! Ang sabi niya na may hilo habang inaangat siya papalapit. Inunat ni Ana ang MGA braso niya, umiiyak, "Mommy, nandito na ako." Bumagsak si Laura sa sahig ng study, nanginginig ang katawan, pero binuksan niya ang MGA braso. Dumiretso si Ana sa kanila, inihagis ang sarili at inilubog ang mukha sa dibdib ng kanyang ina. "Alam ko yan," iyak ni Ana. "Alam kong hindi ka nawala." Pinigilan ni Laura gamit ang nanginginig na MGA kamay at hinaplos ang buhok ni Ana. "Sinalba mo ako, baby. Sinalba mo ako." Mabilis ang boses ng babaeng pulis. "Kailangan natin ng MGA paramedics ngayon." Kinusap niya ang kanyang radyo para humiling ng agarang medikal na tulong. Tumingin naman ang lalaking pulis kay David. "Ginoong Turner, kakailanganin namin ng MGA pahayag." At tiningnan niya si Vanessa. Hindi aalis si siya. Nakatayo si Vanessa nang matigas malapit sa pintuan. Nag-crack yung mask niya na hindi na maayos PA. Nagalit si David. Nanginginig ang boses. "Ikaw, sinabi mo sa akin patay na siya." Nagmamadaling tumingin si Vanessa, nag-iisip. "David, pakinggan mo. Halos hindi na siya makahinga. Walang naniniwala na makakabuhay siya. Sinubukan ko lang iwasan ang mas malaking sakit para sa'yo." Tumindi ang boses ni David, halos maputol. "Inilibing mo ng buhay ang isang babae. Pinabayaan mong magluksa ang isang bata sa kanyang ina habang nasa bahay ko siya. Kamatayan na nga siya." Naputol si Vanessa. Nawawala ang kontrol. Tinuro niya siya ng daliri. "Nalunod ka sa guilt. Binigyan kita ng kaginhawaan. Binigyan kita ng kapayapaan." Nakapunyo ang MGA kamao ni David. "Pinaglalaruan mo ako ng MGA kasinungalingan," sabi ni Ana habang umiiyak at sumigaw. "Halimaw ka!" Narinig mo siya. Narinig mo kami sa unang pagkakataon. Napikit si Vanessa nang kumilos ang MGA pulis. "Vanessa Moore," sabi ng lalaking pulis. "Aresto ka dahil sa ilegal na pagkakakulong, panlilinlang at panganib sa bata." Hinila niya ang MGA braso ni Vanessa sa likod at pinasok ang MGA posas. Kumalas si Vanessa, sumisigaw na matinis. "Hindi niyo pwedeng gawin to. David, sabihin mo sa kanila na pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko kayong lahat." Napikit ng mahigpit si David. "Ikaw lang talaga ang pinoprotektahan mo, sarili mo." Mas mahigpit na niyakap ni Ana si Laura. Ang MGA mata niya'y naglalagablab kay Vanessa. "Wala na talagang naniniwala sa'yo." Nagkatinginan sila ni Vanessa. Ang MGA mata niya'y madilim at puno ng galit. Pero napagod na sa laban nang hilahin siya ng MGA pulis papunta sa pinto. "Pakiusap," sigaw niya. "Pagsisisihan mo to, David. Makikita mo. Kailangan mo ako." Sumara ang pinto ng malakas sa likod niya. Ang MGA alingaw-ngaw ay nagdulot ng katahimikan. Pumuno ng iyak ang study habang hinahaplos ni Laura ang buhok ni Ana. "Tapos na to, baby. Tapos na." Dumukong si David sa tabi nila. Nanginginig ang MGA kamay niya habang inaabot si Laura. Hindi siya makapaniwala nang pumitik ang boses niya. "Dapat nakinig ako, dapat talaga." Pero ang MGA mata ni Laura, kahit mahina, ay naglalagablab sa pagod at katotohanan. "Pinayagan mo siyang lumapit sa anak natin. Pinayagan mo siyang panatilihin ako dito." Yumuko si David, dumaloy ang kahihiyan sa mukha niya. "Akala ko wala ka na," sabi niya. Humiwalay si Ana mula sa MGA bisig ni Laura. Matindi ang mukha niya sa gitna ng MGA luha. "Sinabi ko na sa'yo, pero hindi ka nakinig." Napasakit ang puso ni David sa MGA salitang iyon. "Tama ka," bulong niya. "Tama ka talaga." Nang ilang minuto lang, dumating na agad ang MGA paramediko at tinulungan si Laura na humiga sa stretcher. Ayaw bitawan ni Ana ang kamay ng nanay niya. "Mahal, kailangan kong sumama sa kanila," mahina ang sabi ni Laura. "Hindi kita bibitawan," iyak ni Ana. Ngumiti ng mahinahon ang paramediko. "Pwede siyang sumama sa'yo." Mabilis na umakyat si Ana sa stretcher at yumuko sa tabi ng nanay niya. Mahigpit PA rin ang kapit. Nakatingin si David mula sa malayo. May luha sa mata at nangihina ang boses. "Alagaan niyo po sila."
Hinawakan ng babaeng pulis ang braso niya. Kailangan namin ang pahayag mo mamaya gabi. Pero sa ngayon, kasama mo muna ang pamilya mo habang hinihila nila si Laura papunta sa ambulansya. Sumunod si David sa bawat hakbang na puno ng pagsisisi. Dinikit ni Anna ang noo niya sa dibdib ng nanay niya, bulong na may halong iyak. Sabi ko sa'yo, ililigtas kita. Hinalikan ni Laura ang buhok niya. Ginawa mo, tapang ko. Hindi ka sumuko. Pumasara ang pinto ng ambulansya, kumikislap ang asul na ilaw sa basa-basang kalsada. Nakapatong si David sa gilid ng bangketa, nanginginig ang MGA kamay, bulong sa dilim, wala namang tinutukoy, hindi ko na siya kailanman pababayaan. Sa loob ng ambulansya. Mahigpit na hinawakan ni Anna ang kamay ng nanay niya, mas mahigpit kaysa dati. Mahina pero matatag ang boses niya, ligtas na tayo ngayon, magkasama na tayo. At sa unang pagkakataon, pinayagan ni Laura ang sarili niyang maniwala dito. Amoy antiseptiko at malambot na sabon ang ospital. Tahimik na humuhuni ang MGA makina habang nakahiga si Laura na nakaprop sa MGA unan. Dahan-dahang bumabalik ang kulay sa kanyang MGA pisngi. May MGA tubo na nakakabit sa MGA braso niya at sinusubaybayan ng MGA monitor ang bawat marupok na tibok ng puso. Nakatabi ni Anna sa kama, nagko-color gamit ang MGA Crayola sa clipboard niya. Ayaw niyang umalis sa tabi ng nanay niya kahit PA dumating ang MGA nurse para i-check ang vital signs. Hinaplos ni Laura ng marahan ang kanyang buhok. Dapat magpahinga ka rin, mahal. Umiling si Anna. Hindi PA, hindi hanggang gumaling ka. Nakayuko si David malapit sa bintana, kalat-kalat ang kwelyo ng kanyang uniforme, maputla ang mukha. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Laura, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napatingin si Laura sa kanya, pagod pero matalim ang tingin. Huwag ka na lang magsalita. Napaatras si David. Dapat sana nakinig ako. Dapat sana nakinig ka sa kanya, sabi ni Laura, mahina pero matatag ang boses. Tumingin si Anna sa kanya, tapos bumalik sa kanyang pamumula. Dinukot ni David ang kanyang MGA templo. Alam kong nabigo ako sa inyo. Pinasok ko yung babae na yun sa buhay namin. Huminga ng malalim si Laura, pinikit ang MGA mata. Wag mo akong pagsabihan ng sorry, siya ang dapat pagsabihan mo, sabi ni David kay Anna. Hindi tumigil sa pag-color yung maliit na babae, pero napatingkad ang balikat niya. Yumuko si David sa tabi ng upuan ni Anna. Anna, hindi siya tumingin pataas. Pasensya na, bulong niya. Dapat naniwala ako sa iyo mula PA nung una. Hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko na hindi pinakinggan ang boses mo. Napahinto ang Crayola sa gitna ng linya. Dahan-dahang tiningnan ni Anna na puno ng luha ang MGA mata. Hindi mo ako pinakinggan kahit minsan. Alam ko, sagot ni David. Nabasag ang boses pero nakikinig ako ngayon bawat salita. Matagal na tinitingnan ni Anna si David tapos humiga siya sa tabi ng ina. Huwag kang titigil. Hindi ako titigil, pangako ni David. Lumipas ang MGA linggo. Unti-unting gumaling si Laura kahit mabagal PA rin siyang kumilos, bakas sa katawan niya ang MGA buwang pag-aalipusta. Sa kabila ng lahat, palagi si Anna sa tabi niya, nagbabasa ng malakas, humuhuni ng MGA kanta, at tinutulungan ang ina niya na mag-ayos ng buhok, gamit ang matiyagang MGA daliri. Isang hapon, dumalaw ang isang piskal sa kanilang kwarto sa ospital. Inilagay niya ang isang folder sa tabi ng kama. Naka-schedule na ang paglilitis. Kailangan natin ng testimony, Laura. Ikaw ang magiging pangunahing saksi namin. Napikit ng mahigpit si Laura. Sasaksi ako. Tumingin ang piskal kay Anna. At ikaw, binibini, ang pagtawag mo sa 911 ang nagligtas sa kanya. Baka kailanganin din namin ang sasabihin mo. Mahigpit na niyakap ni Anna ang kanyang teddy bear. Kailangan ko ba magsalita sa malaking kwarto? Ngumiti ng mahinahon ang piskal. Kung handa ka lang, pero mahalaga ang boses mo. Hinalikan ni Laura ang buhok ng kanyang anak. Mas matapang siya kaysa karamihan ng MGA, matatanda na kilala ko. Mataas at malamig ang gusali ng korte, may marmol na umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang nila. Sa unang araw ng paglilitis,
nagkumpula ng MGA reporter sa labas. Kumikislap ang MGA camera. Tinakpan ni David si Ana gamit ang kanyang jacket habang nagmamadaling pumasok. Sa loob ng korte, puno ng bulong-bulungan. Nakaupo si Vanessa sa mesa ng depensa, maayos ang buhok, malinis ang suit, pero matalim at puno ng galit ang kanyang MGA mata. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kamay ni Laura. Nakakatakot, PA rin siya, bulong niya. Pinisil ni Laura pabalik. Hindi na niya tayo masasaktan. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. Nagsimula ang pagdinig. Inilahad ng taga-usig ang MGA kaso. Ilegal na pagkakakulong, panlilinlang. Panganib sa bata at iba PA, pinag-usapan niya ang panlilinlang, kalupitan, at ang batang babae na ang tapang ang naglantad ng lahat. Tapos tinawag si Laura sa saksi. Dahan-dahan siyang tumayo, mahina PA ang katawan, pero matatag ang boses nang manumpa siya. Gung Collins, sabi ng taga-usig, maaari mo bang ikuwento sa hukuman ang nangyari noong gabi ng aksidente? Tumingin si Laura kay Ana, tapos pabalik sa hurado. Nasugatan ako, halos walang malay. Nang bumukas ang MGA mata ko, nakita ko si Nurse Vanessa Moore. Pinaubaya ko siyang tawagan ng anak ko, pero sinabi niya na hindi. Alam ng lahat na buhay PA ako noon tapos dinala niya ako. May MGA bulong-bulong sa korte. Saan kanya tinago? Nanginginig ang boses ni Laura, pero pinilit niyang sabihin, sa isang tagong lugar sa ilalim ng study ni David Turner. Ilang buwan niya akong pinakain ng MGA tira-tira. Sinabi niyang makakalimutan ako ng anak ko, pero hindi tumigil si Ana sa pagtawag sa akin. Naririnig ko ang boses niya sa ilalim ng sahig. Nagulat ang lahat sa loob ng kwarto. Nagprotesta ang abogado ni Vanessa, sabi niya na na-distort ang alaala dahil sa trauma, pero tinutulan iyon ng hukom. Namumuo ang luha sa MGA mata ni Laura. Gusto niya na mawala ako, gusto niyang masira ang anak ko, at gusto niya si David. Nang si Ana naman ang sumagot, nanahimik ang korte. Tumayo siya sa maliit na bangkito para maabot niya ang mikropono. Nakaipit sa ilalim ng isang braso niya ang teddy bear niya. Hi, malambing niyang sabi. Nanginginig ang boses. Sa MGA, mahal kong kababaihan dito sa komunidad. Kayo ang nagdala ng pamilya, nagpalaki ng MGA anak, at tiniis ang MGA unos na baka hindi maintindihan ng MGA mas batang henerasyon. Ang inyong karunungan ay isang kayamanan, at gusto kong malaman nyo kung gaano ko ito pinahahalagahan. Kung bibigyan nyo kami ng isang payo tungkol sa pakikinig, talagang pakikinig sa MGA tao sa buhay natin, ano kaya iyon? Ikinararangal ko kung ibabahagi nyo ang inyong MGA sa loobin sa comments. Mahalaga ang inyong MGA tinig dito, mahalaga ito sa akin at mahalaga ito sa buong komunidad na nagtitipon. Sa MGA kwentong ito, kasi sa huli, kahit 7 ka PA o 70 na, kaya ng boses mo na magbigay liwanag sa iba. Kaya heto ang dasal ko para sa iyo ngayon. Naway mapayapa ang puso mo, maging malakas ang katawan mo, at sana'y matagpuan ka ng saya sa MGA maliliit at simpleng sandali na nagpapasaya sa buhay.